Gaya ng tao, ang kalusugan ng tanim na gaya ng asula ay mahalaga. Kaya dapat natin itong i-maintain. Welcome back to my channel mga kabakyards, mga kasulat, mga kabayang OFW. Doon po sa bago pa lang sa channel natin, dito po pinag-uusapan natin yung mga makabuluhang bagay-bagay na maaari nyong gayahin o pagkunan ng idea kung paano natin palaguin ang ating paligid at nang maging produktibo ang ating buhay. Kaya huwag niyo pong kalimutang pindutin yung subscribe na salita sa baba, pati na rin yung bell icon ng ma-notify kayo kung may bago tayong video. Paminsan-minsan, ibabahagi rin natin sa inyo ang kagandahan ng kalikasan ng ating inang bayan na alam kong bihira lang nasisilayan ng ating mga kabayang OFW. Kaya pindutin nyo na rin yung like icon. May napatunayan tayo sa ating unang pan itong buwan na to dahil nung nakaraang buwan wala tayong ginawa sa pan. Wala, as in hindi natin ito nilagyan ng abono para lang may mapatunayan. At yun nga, may napatunayan tayo. Yan po ang pag-uusapan natin sa episode na to. Ewan ko lang kung mahalata nyo sa video, pero kung lalapitan natin yung asula, makikita nyo may mga asulang naninilaw. Wala po tayong ginawa na iba dito sa pond na to. Wala rin tayong binago, pero bakit ito naninilaw? Dahil nga wala tayong ginawa. Nung nakaraang buwan ng Oktubre, sinadya nating hindi lagyan ng abono or fertilizer ang pond na ito. Hindi tayo nagdagdag ng abono sa pond na to. At ito po ang resulta nung hindi natin pagdagdag ng abono sa pond. Yung mga naninilaw na asula, iyan din po ang isang symptom o sintomas ng hindi malusog na asula. Ito yung mga patapong basurang ginamit natin dito ngayon bilang pang-maintenance ng ating asula pond, dahil ito ang napakarami sa paligid natin ngayon. Sa ngayon, ito po ang iba't ibang patapong basurang ginagamit natin bilang isang natural na abono or fertilizer ng ating asula pond. Ito po dito, ito po yung halo-halong basurang pinabulok. Nabanggit natin ito sa nakarang vlog natin na ang mga basurang pinabulok natin dito ay balat ng saging, balat ng itlog, dahon ng punong kahoy, tuyo at hindi tuyo, at dumi ng rabbit, dumi ng manok, at may halong konting lupa. Itong ganitong pinabulok na halo-halong basura ang ginamit natin dito sa ating pang-apat na eksperimento na ngayon hitik na hitik sa malulusog na asula. Hindi pa natin ito kinuna ng asula kahit na punong-puno na siya, nagsisiksikan, dahil inoobserbahan natin kung hanggang saan talaga ang pagle-layer nito. Nagpapatong-patong na yung iba at titingnan natin kung hanggang saan ang pagkakapatong-patong nito na nabubuhay pa rin. At ito naman yung balat ng itlog, dumi ng rabbit, dahil may alaga tayong mga rabbit ngayon, marami tayong dumi ng rabbit. At dito naman ang pinapatuyo nating balat ng saging na hindi pa masyadong tuyo, yung mga tuyong-tuyo na
na pwede nang durugin, dinudurog natin na ganito. At itong mga ganitong durog na ang ilalagay natin sa pond. Kasi sinubukan natin hindi durugin yung pinato yung balat ng saging, nilagay natin dito. At ayan po, kalaunan nung una hindi lumulutang yung balat ng saging, pero kalaunan ayan po, yan naka-usling yan, nakaumpok na yan. Yan po yung balat ng saging na lumutang. Kaya mas mainam na durugin muna natin yung balat ng saging bago ilagay sa pan. Nagkakataon lang na ang mga ito din ay may mga nutrition or nutrients na napakahalaga ng asula, lalong-lalo na yung balat ng saging. Yan po ay napakayaman sa potassium na isa sa primary macronutrients na tinatawag para sa mga tanim. Primary macronutrients, ibig sabihin pangunahing nutrients na kailangan ng tanim ng pangmaramihan. Sa tamang pagmimintena ng ating asula pond o ng ating asula upang magkaroon ng malulusog na asula, ang kailangan lang natin ay mga patapon na basura. Opo, iba't ibang patapon na basura. At sa tingin ko'y hindi lang itong mga basurang ito ang maaari nating gamitin. Lahat po ng nabubulok na basura na galing sa ating kusina ay maaari nating gamiting pampataba o abono sa ating asula. Kaya huwag nyo pong basta-basta itapon na lang yung mga patapong basura na galing sa ating kusina, lalong-lalo na yung mga pinagbalatan na mga sangkap ng ating pinagluluto. Kaya magagamit nyo po yun at maaari natin yung gawing abono or pampataba sa ating mga tanim na asula. At itong mga ginagamit natin ngayon dito, ito lang yung madaling nakukuha at marami sa paligid natin. Kaya ginamit na lang natin. Ito palang balat ng itlog. Ang gagawin dito dapat, ito, bukod sa hinugasan muna natin ito bago ibinilad. Pagkatapos, hindi lang ganito, iinitin pa natin ito, ika-crush natin ng konti ng ganito, iinitin natin sa kawali, tapos hanggang sa magkulay brown or golden brown ang itong balat. Pag nagkulay golden brown na siya, hahanguin natin sa kawali at saka natin dudurugin ng pinong-pino. At pagka nadurog na ng pinong-pino, yun na po ang ilalagay natin sa ating asula pond. Mayaman po ang balat ng itlog sa calcium. Ang calcium ay isa sa secondary macronutrients o pangalawang nutrients na kailangan ng ating mga tanim ng pangmaramihan. Ano-ano nga ba yung mga patapong basurang galing sa ating kusina na maaari natin gamitin? Lahat po, lalong-lalo na yun po yung sangkap ng ating mga niluluto, yung mga pinagbalatan natin, yung balat ng sibuyas, balat ng bawang. Mag-aari po natin gamitin yun bilang pampataba sa ating pananim, hindi lang sa asula. Kaya huwag nyo pong itapon yun. Gawin nating pampataba ito yun sa ating mga pananim. Pati rin po yung hugas bigas o pinahugasan ng bigas, maaari pong gamitin yun na pampataba sa ating mga pananim o kahit dito sa ating asula. Kaya huwag nyo pong itapon yun. Itapon nyo na lang sa
sa inyong tanim. Yun ang gawin yung pampataba. Pamahagi na naman tayong isang makabuluhang bagay sa inyo sa araw na ito. At muli po, maraming salamat sa pagsusubaybay nyo sa channel na to. Hanggang sa muli po.